أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان المحاضرة اليوم تكون في الإسلام دين التفكر والتأمل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الإسراء الآية 70 في قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. سورة الإسراء الآية 70. وأيضا في سورة الغافر الآية 72 في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وإنارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العلي العظيم. Bago tayo magsisimula ng ating pangunahing lectures sa araw na to, Wednesday, October 3, 2012, gusto natin muna tanungin kung sino sa inyo ang baguhan, no? Sino yung baguhan? Itaas ang kanang kamay. Hindi pala, kaliwang kamay. Sino yung baguhan? Okay, alhamdulillah. Dalawa. Yung old. Hindi yung old matanda, no? Wag naman. Hindi yung old matanda. Yung itaas din ang kanang kamay. Okay. Okay, alhamdulillah. Yung baguhan, 4, no? Alhamdulillah. Meron ba tayong hindi Muslim? Muslim lahat? Hindi Muslim. Okay, inshallah. Alhamdulillah. Welcome. Taga saan po kayo? Zamboanga City. Zamboanga Cebu kayo? City. Zamboanga City. I am from that city also. Saan sa Zamboanga? Sa Tumaga. Oh, alhamdulillah. So, Chaba kano? Chaba Bisaya. Okay. Parents ko, Sibugay. Sibugay, alhamdulillah. Okay. Ngayon, inshallah, saka na tayo mag-uusap, no? Pagkatapos ng lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Ang pangunahing lecture natin ngayon sa araw na ito, no, ay tungkol sa al-Islam, dinut tafakkur wat ta'ammul. Ang Islam daw ay isa siyang relihiyon na hinihikayat gumamit ng pag-iisip at pagmumuni-muni. Yani, ang focus ng relihiyon ng Islam ay tungkol, ang pinupunteriya ay ang ating pag-iisip. Unang-una, basahin natin ang ayat galing sa Quran at dito tayo magsisimula sa Suratul Isra. Suratul Isra, ayat 70, no? Suratul Isra, yani Bani Israel. Ayat 70. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil bahri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahul aliyyul azim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim, walaqad karramna, at katotohanan aming ginawaran ang mga angkan ni Adam, mga angkan o kaya anak ni Propeta Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri, ginawaran namin ang angkan ni Adam o kaya mga anak ni Adam ng karangalan, at aming ginawaran din na mabigyan sila o mabibigyan sila ng masasakyan sa kalupaan man at kalupaan at karagatan, yani sa lupa at saka sa karagatan. Matatagpuan natin ang angkan ng Propeta Adam, at binigyan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang karangalan na iiba sa kanyang nilikha, naiba sa karamihan ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaya nilikha ng poong may kapal o kaya Panginoon. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Itong angkan ni Adam, saan man sila naruroon, sa lupa man o sa karagatan, ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ng Panginoon ng isang karangalan, at binigyan sila ng kanilang hurriya. Yani hurriya, hindi sila pinilit, binigyan sila ng makakain halal, galing man sa dabba, sa mga hayop o kaya sa mga makikita natin sa karagatan gaya ng mga isda o kaya at iba pa noon. Isa yan sa mga ayat na pag-aralan natin insyaAllah. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung ibinigay namong kabutihan na yon, yung ibinigay naming kabutihan sa mga anak ni Adam o kaya angkan ni Adam, ay yun ang magbibigay o kaya yun ang nagpapahiwatig na ang angkan ni Adam ay kahit anong gagawin nila, mulhidin man o kaya nananampalataya man sila o hindi nananampalataya, naniniwala man sila sa Diyos o kaya hindi naniniwala, ay binigyan pa rin, ginawaran pa rin ng Allah o kaya ng Panginoon ng isang bagay na magiging dahilan ng kanilang ikabubuhay sa mundong ito. Ang pangalawang ayat na gusto nating talakayin ay matatagpuan natin sa Suratul Ghafir, ayat verse 82. Sa Suratul Ghafir, verse 82 o kaya, 82. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan na tayo, ginawaran na tayo ng Allah sa karagatan at kalupaan. Pero ano ang sinabi ng Allah sa pangalawang ayat na to? Afalam yasiru fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatul ladhina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa inara fil ard fama agna anhum ma kanu yaksibun. Sadaqallahul aliyyul azim. Dito naman sa ayat na ito insyaAllah, dito tayo magsisimula. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, apalam yasiru. Ang ibig sabihin ng sair, yani travel. Sabi niya, hindi ba kayo nagsisipaglakbay? Tatanungin ba tayo, nandito na tayo sa Kuwait, di ba? Nandito na tayo sa Kuwait, at ang iba sa atin ay galing sa north ng Philippines, galing sa southern Philippines, galing sa kung saan nandito na nga tayo. Pero tinatanong pa rin tayo, at palagi tayo tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, apalam yasiru fil ard, hindi ba kayo nakapag-travel dito sa ibabaw ng mundo? So,
Ano kung magta-travel kami? Anong makukuha namin? Fayanduru kayfa kanu, at makikita nila kayfa kana akibatul ladina min qablihim. Yung mga taong hindi naniniwala, na hindi nila binigyang halaga ang karangalan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Yung hindi nila binigyang halaga ang karangalan na binigay sa kanila ng Diyos, ng Allah. Okay. Kanu aktsara minhum wa ashaddu quwwatan. Yung mga nauna sa atin, kasi sabi ng Diyos, hindi ba kayo nakapag-travel, nagsipaglakbay, at makikita ninyo kung ano ang nangyari sa mga nauna sa inyong lahat. Yung mga nauna sa atin ay puro malalakas, at they have all the power. Nandoon sa kanila ang kudrat, ang power na kung saan sa palagay nila at saka sa paningin nila yun ang yung power na nakamit nila dito sa dunya, dito sa mundo, ay sa akala nila yun ang nagbibigay sa kanila ng karangalan. Yung karangalan na sinabi ng Diyos dito, you are free to travel sa ano man, sa barri o bahri, sa kalupaan man o sa karagatan. Pero tingnan ninyo kung ano ang nangyari sa kanila nauna, yung mga nauna, gaya ni Firaun at yung mga taong naging presidente noon, presidente ng US, presidente ng Iraq, Waalaikumsalam. Kung ikumpara sa atin lahat, no? Saan tayo naroroon? Pero anong nangyari sa kanila? Fama agna anhum ma kanu yaksibun. Yung nakamit nila dito, na karangalan, sabi nila karangalan, yung power, naging mayaman man, o naging presidente ng isang lugar, or naging superpower man, pero anong nangyari sa kanila? Maagna anhum ma kanu yaksibun. Hindi rin nakatulong sa kanila ang power na yon, na akala nila ay makakatulong sa kanila dito sa dunya, o kaya sa akala nila mabibili nila ang kanilang buhay. So itong dalawang ayat na ito, no, ay makikita natin na ang Panginoong Diyos ay lumikha siya ng iba't ibang uri ng nilalang. Idza tadabbarna al-ayatul Quran bidiqqatin, kung tingnan natin maigi at suriin natin ang Quranul Karim o kaya ang Biblia, tingnan natin kung ano talaga ang nakapaloob doon sa Quran o kaya doon sa Biblia na yon. At ihambing natin sa ating sarili, ihambing natin sa ating buhay, kung saan hahanapin natin ang makabuluhan o kaya ikakabuti ng ating sarili, upang sa ganun ay makamit natin ang kasiyahan o kaya makamit natin ang rida o kaya yung satisfaction ng ating may kapal, ng ating Panginoong Diyos. Kung tingnan natin ang Quran, makikita natin ang isa sa pinakamahalaga, isa sa pundasyon na makikita natin ay anna asas da'wat al-Islam yartakizu 'ala al-aqli. Ang Islam, hindi yung halimbawa hinihikayat tayo na sumunod lamang. Okay, you are Muslim, your parents ay Haji o kaya Muslim, at saka pinanganak ka sa Muslim area. Ako naman bilang ustaz, na akala ko na marunong na ako, no? Ang gusto kong lahat ay masusunod at dapat pilitin ko na sasama sa Islam o kaya susunod sa Islam. Okay. Kung titingnan natin ang Quranul Karim,
ano ang focus ng Quranul Karim ay hindi tayo binigyang halimbawa, sabi na pipilitin tayo sumama sa isang bagay na hindi natin makakayanan at hindi natin alam kung ano ang mangyayari at hindi natin naintindihan. Hindi yun. Hindi kagaya ng ibang relihiyon. Ibang relihiyon, sabi niya, i'taqid wa anta a'ma. Maniwala ka lang, huwag ka na magtanong. I'taqid, maniwala ka lang at huwag ka na magtanong dahil haram yun. Dahil hindi yung pwede, no? Because you are questioning your Lord. I'taqid wa anta a'ma. O kaya, ikfi siraju aklika wat ba'atni. Patayin mo na lang ang yung pag-isip mo, huwag mo nang gamitin. Dahil sumunod ka na lang kung ang sabihin ko ay kakabutihan sa iyo. Ang Islam hindi ganun, no? Ang Quranul Karim na siyang universal religion, since na sa pangunahing nilalang ng Diyos na ang propeta Adam, hanggat sa kahuli-hulihang propeta o kaya kahuli-hulihang sugo ng Diyos, ang irtikaz, ang focus ng lahat ng kanilang message ay tungkol sa kung paano natin magamit ang ating pag-iisip. Hindi kagaya ng ibang grupo o kaya ibang relihiyon na sabi niya yattakhiduna awamilul ikra wal ittirar. Ang ginamit nilang strategy o kaya awamil, yung commands, ang ginamit nila ay awamilul ikra, yung kung paano ka pilitin kahit hindi mo matatanggap, pipilitin ka. At yan nangyari sa mga communist government, communist system, na kung saan ay failure din sila, no? Hindi din sila nag-progress. Hindi rin nila na-dominate ang gusto nila lang kunin dito sa mundo. Communist Party ay magiging failure yan dahil ang kanilang ginagamit ay yung kapanahunan nila ay kung saan doon lang sa kanila na pwede gamitin ang ganong sistema. Yani awamilul ikra wal ittiral at targhib. At ang ginamit nila ay targhib, yung pananakot, no? Tatakutin ka kung hindi ka sumunod, may mangyayari sa iyo. It happened yan, nangyari yan sa mga unang panahon, sa mga sa 200 century, 200 years after the demise of Prophet Muhammad, nangyari yan. Or sa kapanahonan ng before Prophet Muhammad, nangyayari din, ang ginamit nila ay awamilul ikrah wat targhib. Ang targhib, yan tatakutin ka kung ayaw mong sumama, may mangyayari sa iyo o kaya sa iyong mga anak o kaya kung ano-ano. So ang Islam, tingnan natin, ang Islam ay, ang punteriya ng Islam ay ang ating pag-iisip. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kanina, binanggit natin, walakad karramna bani Adam. Binigyan ko kayo ng karangalan. Ibinigay ko sa inyong lahat ang karapatan pumili pero kailangan magsisilakbay kayo. Yung paglalakbay natin, dapat makakuha tayo ng isang lesson kung saan yun ang magdudulot sa atin ng kaligayahan o kaya magdadala sa ating sa tamang landas, sa tamang sistema ng ating buhay. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga taong na dapat kunan natin yung sample o kaya kunan natin ng lesson, yung mga taong malalakas na nauna sa atin, saan na sila ngayon? Nawala din dito sa dunya. Nawala din dahil ang lahat ay babalik sa kanyang kinaroroonan. So, dahil dito sabi ng Islam, sabi ng Quranul Karim, kailangan sa isang nilalang, kailangan na dahil
binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang mahalagang bagay na magiging ilaw ng ating buhay, iyon ang akal o kaya yung ating pag-iisip. So dahil doon sabi niya, ang pag-iisip na yan dapat gamitin sa tamang paraan. Gamitin sa tamang paraan. Ano ang dapat isipin natin? In the first place, kung isipin natin, halimbawa, maghahanap tayo ng isang, halimbawa, at-tafakkur o ta'ammul fil kaun, masalan. Yani, pagmumuni-muni sa tungkol sa kaun, itong kalangitan, at kung ano man ang nakapaloob niyan, o kalupaan, at kung ano man ang nakapaloob nun. Tingnan natin kung minsan makikita natin ano ba ang hugis. Maganda ang kalangitan ngayon dahil walang ulan. O makikita mo kung minsan sumasakay tayo ng aeroplano, kinukuha pa natin ang ating yung cellphone. Yung cellphone kasi nakikita natin ang mga ulap na magaganda. Hanggang doon lang. Yani yung isang mechanism o kaya isang bagay na ibinigay sa atin ng Allah Ta'ala gaya ng paningin ay hindi natin nabigyan ng kanyang karapatan. Ano bang karapatan ng paningin natin? Para tingnan kung saan maganda at saka kung saan ang pangit. Dahil sinabi natin, ang bawat nilikha ng puong may kapal ay mayroon siyang layunin. Mayroon layunin na dapat isipin natin. Halimbawa ikaw, tao. Tao man, bani Adam, o dabba. Ang dabba ay mga hayop. Maliit man o mabangis man o hindi mabangis, ang lahat ng yan ay may sariling karapatan at layunin. Pero hindi lang natin alam dahil hindi natin pinag-aralan at hindi natin inisip. Hindi natin binigyan halaga kung bakit yan inilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaya nilikha ng Diyos. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. So sabi ng Quran, ano ba ang unang-unang isipin natin o kaya pagtuunan natin ng pansin? Halimbawa, yung sinabi kanina, at-tadabbur fil kaun. Yani, ang ibig sabihin ng tadabbur, pagmumuni-muni, no? Yani, i-evaluate mo o kaya tingnan mo at i-balance kung ano ang mangyayari. Tadabbur. Yani, i-studyhin mo, pag-aralan mo at ano ang mangyayari. Yani, turid an takul, tatadabbar fi shay' wa tantadhiru awaqibul umur. Ano ang kahihinatnan ng pinagtuunan mo ng pansin na yan? Halimbawa, nakita mo ang langit, kung minsan maraming ulap, kung minsan umuulan. No? So, yung tadabbur doon, halimbawa, tingnan mo what is the purpose of creating that something? Ano ang makukuha natin? So, sabi natin, ang bawat nilalang o nilikha ng Diyos, meron siyang layunin na dapat ikakabuti ng mga tao. It is not itong animals, no? It was not created by Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ng may kapal para halimbawa sa kanilang benefits. No. Aside from human being, those creatures, aside from human being, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala for the service of the people. Para lang yun, para sa atin yun. Pero may layunin. Ano ang kanyang ginagawa? Hindi natin alam. Hindi natin alam dahil Allah subhanahu wa ta'ala lang at saka yung mga sugo ng Diyos ang nakakaalam doon. At pwede rin kung pag-aralan natin, siguro pwede nating
makuha ang resulta o kaya kung ano talaga ang nilalaman o kaya kung ano talaga ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa nun. So dahil doon sinabi ng Diyos, inna fi khalqis samawati wal ard. Sabi niya, katotohanan yung paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kalangitan at kalupaan, waqtilafil layli wan nahar, at paglilipat, pagsasalit ng araw at saka gabi. Bakit? Ano makukuha natin? Hindi matulog tayo kung gabi. Kung araw, hindi magtatrabaho. Yun lang, no? Sabi ng Diyos, hindi yun. Sabi niya, la ayatin liulil albab. Yan ay upang makakuha ka yung may pangunawa. Yani, yung ginagamit nilang kanilang pag-iisip, para makakuha ka ng tanda o kaya alamat kung bakit ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Bakit ginawa? At ihambing mo sa iyong sarili. O kaya yung sinabi ng Diyos, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda. Yung mga taong nag-aalaala kay Allah o kaya sa kanilang Diyos. Qiyaman, nakatayo man o kaya qu'uda o kaya nakaupo. Kung hindi mo kayang magsambahayan o kaya magdasal na nakatayo, yung mga Muslim, dahil may kapansanan, hindi na pabayaan na ang pag-pray. Hindi na magdasal dahil sumakit ang ulo, no? Yung mga may sipon, inshallah, Allah will cure you. Alhamdulillah, inshallah. Yung mga may kapansanan dahil sumakit ang ulo, ayun, hindi na hindi kasi ako makatayo kasi masakit ang ulo ko. Tamad yun eh. Di ba? Qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim. Tingnan mo, sinabi dito nga, bakit pwede ba sa Islam ang pagdarasal na nakahiga? Pwede yun. Wa ala junubihim. At saka yung mga taong nakahiga sa kanilang tagiliran. Yani, paano ba ang pagdarasal ng taong hindi niya kaya tumayo at hindi din kayang umupo? Anong gagawin niya? Di nakatingala lang ganyan sa langit. Maghihintay kung anong mahuhulog. Ganun ba yun? Hindi. Wa ala junubihim. Hihiga ka, at gagawin mo magtafakkur o kaya magsambayang o kaya magpray. Paano ka magpray? Pag-aralan ninyo, no? Pag-aralan ninyo. Kaya nga nandito tayo ngayon. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yung mga taong nakatayo, nakaupo, at nakahiga sa kanilang tagiliran. Ano bang hinikayat ng Diyos? Ano bang gusto ng Diyos sa atin? Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yatafakkar yani iniisip nila kung bakit ginawa ng Diyos ang kalangitan at kalupaan. Sabi, wala lang yan. Basta ginawa lang yan. Gaya ng mga paniniwala ng mga taong yung mga materialist people, yung mga walang Diyos, no? Yung mga Hudyo. Wala lang yan dahil nandyan lang yan. It is accidentally created. Pero hindi. Yung mga taong gumagamit ng kanilang pag-iisip, la, Rabbana ma khalaqta batila. Ya Allah, o aming Diyos, luwalhati para sa iyo. Ginawa mo yan ay may layunin. Ma khalaqta hada batila. Hindi mo yan ginawa na walang kabuluhan. Mayroong layunin. Hindi ko lang alam. Dahil dahil sa kakulangan ng ating o kamangmangan o kaya kakulangan ng ating ilmo o knowledge, hindi natin alam. Pero sabi ng mga taong nag-iisip, Ya Allah, faqina adhaban nar. Ya Allah, gawaran mo kami ng kaligtasan sa kaparusahan ng apoy sa kabilang buhay. So, itong ayat na ito nagsasabi at tafakkur fil kaun, yung kaun, itong universe na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na kahit minsan, isang segundo ay hindi kailanman sumalungat sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. They were created with their own
with the system we're in, hindi talaga pwede silang umalis o kaya sumuway sa kagustuhan ng Allah. May tanong, bakit ngayon nagkakaroon ng yung sabi nila na because ngayon sa Pilipinas, no, may mga circulated texts, no, mga texts na sabi niya at the end of September or December, no, itong Mars daw, Mars bababa daw, at magkakaroon ng yung magnet na yun, yung dahil sa dahil sa bababa itong mga planeta, ang effect noon ay tataas naman ng tubig ng 300 feet. 300 feet ang kataas. So sabi niya, ngayon, maniwala kayo hindi. Sa Zamboanga, yung mga Kristiyano sa Zamboanga, yung followers ni na Lubrigat, yung mayor ngayon, no? Na ano lang sila. Parang ayaw lang nila sabihin sa lahat, no? Pero gumagawa ngayon sila sa bukid ng isang yung bangka na malaki gaya ng ginawa ni sino? Noah. Asan? Dahil sa Biblia daw nakasulat sa December 2012 magkakaroon ngayon ng yung tataas ang tubig ng 300 feet kataas, tapos sabi niya, anong mangyayari kung tataas ang tubig? Di kailangan natin ng bangka. Gumawa sila gaya ng ginawa ni Nabilah Noah. Pero sa hadith, meron ding nabanggit doon, magkatugma itong September, no? Pero lumipas ng September. Since mag-start sa September, sabi niya, merong mangyayari sa dunya kung saan bababa yung planeta, gaya rin ng nakasulat sa Bible. Tapos magkakaroon ng galactical realignment. So magkakaroon ng galactical realignment. So what would be the effect of that galactical realignment? Merong siyang effect sa mundong ito. So magkakaroon daw, tataas din ang tubig. So galactical realignment, yung kung saan man lumilitaw yung araw, mati-change na, no? Yung sunset, magiging sunrise. Ganun man yun. Hindi ito Muslim lang nagsasabi, no? Sinasabi din ng Kristiyano. Ayun ang pinag-aaralan nila ang universe. Yani at tadabbur fil kaun. Pinag-aaralan at pinag-iisipan nila kung ano talaga ang itong nangyayari sa dunya natin. Sinabi natin na ginawa ng lahat, mayroong layunin at hindi susuway sa kagustuhan ng Diyos. Pero with the intervention of human being, no? Dahil sa kagagawan ng tao, yung sistema hindi ma-change. Yung sistema hindi ma-change. Pero yung intervention ng mga taong walang paniniwala sa Diyos, anong ginagawa nila? Itong mga tao, they can even create yung thunder, o kaya yung lindo, no? Earthquake. Alam ba ninyo yung Pilipinas na itong Morogorp, merong diyan, yung tectonic yung diyan? Oo. Nangyari yan nga dito banda sa amin, itong banda sa Morogorp, dito banda sa Sulu. In my place, no? Ngayon ang yung mga may kaya, yung mga politician, mayroon silang mga kumpleto sila sa mga kagamitan. Pwede kang mag-create ng mayroon isang bagay na ipupunta mo doon at pasabugin doon sa loob ng dagat na yan, na kung saan mamamagnetize yung volcan doon sa loob ng dagat, no? So magke-create yun ng tataas yung tubig at magke-create yun ng lindol. Pwede yang gawin ng manusia ng mga tao. Tingnan mo ang lakas ng kanilang pag-iisip. Kung
mong gamitan yun. Pero gamitin sa kabutihan, or gamitin sa kasamaan. Gaya ng sinabi ng Allah kanina, yung mga nauna sa atin ay mas malakas pa sa atin ngayon. Pero ano ang ginawa nila? Anong nangyari sa kanila? Wala na rin ngayon. Wala ng trace at wala ng history. History na lang naiwan. Walang kabutihan at walang kabuluhan na makakatulong sa kanila sa kabilang buhay. Wala. So, yun at tadabul fil kaun. Yung mga taong naniniwala, walang paniniwala sa Diyos. Yung taong walang paniniwala sa Diyos. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah ayat 161. Ano ang challenge ng Allah? Sabi niya, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِكُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Sabi niya, الَّذِي يَعْقُلْ, o kaya yung mga taong yung may utak, no? May pag-isip, yun lang ang nag-iisip. Yani kung hindi mo gamitin ang pag-iisip na yun, anong mangyari sa iyo? Ano ang identification? Ano ang status mo? Tao hindi? Hindi man tao, no? Ang sinabi ng Diyos, yung mga taong wala silang maririnig kundi ang panawagan lang o kaya sigaw. Yan yung mga taong, halimbawa, gaya namin, no? Propagator. Ang ginagawa lang namin, dua, nida, yani sisigaw lang kami, nagle-lecture. Pero, meron naman mata, merong yung paningin, merong pandinig, hindi naman ginagamit. Anong sinabi ng Diyos? Sabi niya, yung mga taong walang paniwala, yung dinideny nila at tinatakwil ang pananampalataya sa may kapal. Kamathalil ladhi yaniku bima la yasma. Kagaya ng isang pastol, yung pastol, kung saan nag-ano ng mga hayop, no? Yung hayop na kung halimbawa, kahit anong gawin mo, mga hayop, no? Mga, halimbawa, itong mga kambing o kaya iba, no? Yung mga carabao or cow. Wala yung maririnig. Ang maririnig lang nila, yung boses o kaya tinig ng kanilang pastol. Yung sa kanila. Wala silang naririnig. Illa duaan wa nidaan. Ang pinagkaibahan ng hayop at saka yung mga tao, no? Ang hayop mayroong paningin, mayroong pandinig at mayroong pero hindi nila ginagamit. So inihambing ng Allah, ng Diyos, ang mga taong mayroong ganon, mayroong pag-isip, hindi naman ginagamit. Sabi niya, ang mga tao na yan, sila ay summun, bukmun, umyun, bingi, ano yan? Bingi, pipi, no? Pipi, at umyun, ano yung bulag, no? Bulag, pipi, bulag, at saka bingi. Anong narinig nila? Narinig lang ng sasalita. Wala naman, wala. Sa salita lang. La yaqilun. Hindi nila ginagamit ang kanilang pag-iisip. Khulasa, ang gusto nating sabihin, kung pag-uusapan natin bilang human being, bilang tao, no? Kahit anong tarika o kaya anong kagustuhan na gusto mong gawin, ang responsible ikaw mismo. Tingnan mo ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung pag-uusapan ang kagagawan ng tao, no? Ang sinabi ng Allah, wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqihi. Ang bawat nilalang, ang bawat isa sa atin ay ikinakapit ng Diyos sa ating liig kung ano man ang ginagawa natin. Yani, yung ginagawa natin ay hindi mapupunta kanino man. Ikaw mismo ang saan ikakapit ng Diyos? Dito sa liig natin. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. At ilalantad yun ng Diyos sa kabilang buhay, sa muling pagkabuhay, ilalantad yun ng Diyos
ilalantad ng Diyos sa harapan ng isang nilalang at babasahin mo kung ano ang niluloob ng isang talaan na yon. Isang talaan. Yani, record ng ating ginagawa. So, ikaw ngayon, ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo bilang human being, bilang tao? Gusto ko ang gumawa ng masama o kaya gusto ko ang gumawa ng kabutihan. Ha? Yan ay resulta ng iyong pag-iisip. Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam natin ay binigyan ang bawat isa sa atin ng kanyang karapatan pumili kung saan ang gusto niya. Subalit, gusto ba ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapupunta tayo sa kabaluktutan o kaya sa isang bagay na ikapahamak sa ating sarili? Gusto ba ng Diyos yun? Is it true na halimbawa gumawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan, gumawa din ng kasamaan? Bakit ginawa pa ng Allah ng kasamaan? O kaya kung minsan mayroon tayong paniniwala na ang lahat ng kasamaan at kabutihan ay galing sa Diyos. Ha? Tama ba yun? Ha? Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan, ikaw ang gumawa. Ginawa ho, tapos, kung ginawa mo, sinunod mo yun para sa iyo. Ngayon kung gumawa ko ng kasamaan, sino ang gumawa nun? Diyos o hindi? Kung may paniniwala ang Muslim na ganon, lahat ng kasamaan at kabutihan galing sa Diyos, bakit pa tayo Bakit pa tayo paparusahan ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay kung gumawa tayo ng kasalanan? Dahil din siya din ang may kagustuhan nun. Ang lahat, ginawa ang kasamaan na yun, ginawa bilang test o kaya trials sa mga may paniniwala, may pananampalataya. Ginawang yung test o kaya trials upang sa ganun magiging makabuluhan ang ating buhay. Kasi ang walang test na mangyayari sa ating buhay ay hindi magiging mabuti ang ating yung pagkatao natin, no? So, dahil doon, ang gusto nating sabihin, ang Islam natin ay kung ano man ang gawin natin. Kung halimbawa, Muslim ka na, anong tarika ang gusto mo? Muslim ka, followers ka ng Ahlul Bayt, o kaya followers ka ng isang madhab kung saan nangyari na 200 years after the Prophet Muhammad. O kaya, halimbawa, kung yun ang nagustuhan mo, yan ay dumaan ba yan sa masuring pag-iisip, pag-evaluate o kaya pag-aaral tungkol sa bagay na yan? Okay. Kung yun ang ibinulong at tinanggap ng ating pag-iisip, dahil dumaan yun sa pag-iisip at dumaan sa masuring pagsasaliksik tungkol sa katotohanan ng isang bagay na yan, you will be rewarded at saka doon ka ng Diyos. Kung tama ang evaluation mo, you will be rewarded. Kung hindi naman tama, anong mangyayari sa iyo? Dapat alamin natin ang sistema kung paano ang pag-evaluate ng isang bagay o kaya kung paano natin gamitin ang pag-isip natin. So, dahil dito mga kapatid sa Islam, itong ayat ng Diyos sa Surah As-Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyatadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nandito ang Quranul Karim, anzalnahu, aming ipinanaog sa inyo o kaya pinadala sa inyo, mubarakun, puno ng biyaya. Itong Quranul Karim, nandiyan punong-puno, pus ng biyaya.
yani puspos ng biyaya. Ibig sabihin doon, nandyan lahat ang guidance sa loob ng Quranul Karim. Bilang final words of God, o kaya yung final katuruan ng Diyos, kung saan nagsisimula pa sa Adam at saka sa last propeta ng Islam o kaya sugo ng Diyos. Ang Quranul Karim ay nagbibigay sa atin ng ilaw, subalit hindi yung as a blind follower, no? Hindi yung halimbawa Quran na nga at basahin lang natin, ganun din basahin natin at alamin kung ano ang meaning, ang kahulugan nun. Hindi ganun. Liyatadabbaru. Ang Quranul Karim magiging mubarak siya kung i-studyhin natin o kaya pag-aralan natin ang niloloob ng Quranul Karim. Ang niloloob ng ayat ng Quranul Karim at liyatadhakkara ulul albab. At yun ay magpaalaala sa atin sa yung mga taong may pangunawa. Yani ginagamit nilang kanilang pag-iisip. So, ang ibig nating sabihin in short, ang Islam natin, ang Islam ay isang final religion ng God, ng Diyos, kung saan magkatugma sa lahat ng henerasyon. At in-explain kung ano ang nangyari sa kauna-unahang nilikha hanggat sa katapusan ng mundo. Nandoon sa loob ng Quran at hinikayat tayo at sinabi sa atin na dapat pag-isipan nating mabuti kung ano ang nangyari sa ating buhay at ano ang tamang landas na ating susundin upang sa ganun ay hindi tayo mawawala sa tunay na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hanggang dito na lamang tayo inshallah, at naway patnubayan tayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang landas at buksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-isip, ang ilaw ng ating pag-isip upang mailawan ang ating landas inshallah subhanahu wa ta'ala. Kung meron kayong tanong inshallah, I will accept any questions kahit hindi dahil general ang topic natin, no? At tadabbur wa ta'ammul. So wala tayong specific topic. Mag-isip kayo ngayon hanggang bukas para dalhin niyo dito ang question ninyo. So, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.